guys! Welcome back to my YouTube channel. Today's video, hindi muna ako kukwento about credit card. So, ang ikukwento ko ngayon guys is about yung tinatawag nilang task scam. Kasi guys, na-scam na ako nito last year. So, ngayon ko lang siya i-share. Ayoko na sanang i-share to, pero gusto ko lang din na maging babala sa inyo na mag-ingat kayo para hindi kayo magaya sa akin. Okay? So, umpisahan natin kasi last year, actively looking talaga ako ng part-time job. Kasi gusto ko rin para pandagdag din ba sa income aside doon sa full-time na trabaho ko. So, nagsasend ako ng resume, ganyan. Mostly nasa LinkedIn ako and naghahanap din ako sa ibang site. So, I think Sunday yun, hapon, nananahimik ako dito sa bahay, nanonood lang ako sa Netflix. Biglang merong nag-text sa akin sa WhatsApp, may nag-message sa akin doon. And hindi ko din alam kung paano nila nakuha yung number ko. Nag-offer siya ng job and ang sabi sa akin is pwede raw akong pumita from 2 to 3K per day. So nung una, actually hindi ko muna yun inintindi. So nanonood kasi ako, may pinapanood ako and then for some reason binalikan ko, binasa ko and then ayun, in-entertain ko din in the end. So ang trabaho lang guys na sinabi sa akin, yung task is mag-iwan lang daw ako ng Google review sa mga hotels dito sa atin sa Philippines. So, sabi ko, paano yun? Hindi ko pa naman napuntahan yung karamihan sa mga hotels. Sabi sa akin, okay lang daw. Basta mag-iwan daw ako ng positive review. So, ang presyo is 50 pesos per task. Pero ang ginawa sa akin nung nag-message is isang task lang yung pinagawa, tas 100 pesos yung ibinayad niya. So, nangyari, may sinend siya sa aking link, and then pag-click ko nung link, nandun na agad ako sa review page nung isang hotel. So, sabi niya, after ko daw magsulat ng review, i-screenshot ko daw at isend ko daw sa kanya. So, ganun yung ginawa ko, tapos hiningi niya sa akin yung GCash number ko, isi-send daw niya dun yung payment. So, after a few minutes, na-receive ko nga yung 100 pesos na payment. After ko ma-receive yung payment, ang sabi sa akin, kung may sinend kasi siya sa akin na link for Telegram, kung familiar kayo dun sa Telegram na app. Dinownload ko pa yon. Yan yung tao na yan, i-message ko daw yan, bali siya yung parang magiging nakalimutan ko kasi yung term na ginamit nila kasi binura ko na yung message dun sa WhatsApp guys. Siya parang yung magiging mag-a-assist ba since bago ako. And then ang sabi niya sa akin, ayun nga, since bago ako, in-add nila ako sa isa pang group. Yung group na yun, unfortunately, tinanggal na nila ako doon kaya wala na akong ma-share na screenshot sa inyo. So, dito, sa private message ko dito sa Elena Hernandez na yan, sabi niya sa akin, so, magsisend daw ng task doon sa group chat na pinag-addan niya sa akin. Dapat daw i-check ko palagi kasi every 30 minutes, nagsisend sila ng task. Bali, 3 palagi yung sinisend na task. So, 3, ibig sabihin, 150 lahat yon kapag nagawa mo yung 3. So, kasi pagkatapos mong gawin yung task, magsisend ka ng screenshot sa kanya. Tapos, siya yung nagsisend sa finance nila para i-process yung payment. Ganun yung ginagawa niya. So, kung makikita nyo, ganyan yung itsura. So, nagsisend ako ng screenshot. Tapos, pag natapos ko na yung 3, ganyan, hinihingi niya na ulit yung GCash. Tapos, marireceive ko na yung payment. So, dire-diretso yun nung araw mismo na yun na meron nag-chat sa akin. So, tinuloy-tuloy ko siya kasi nare-receive ko kasi talaga yung payment, no, sa GCash ko. Umabot na nga ako guys sa parang almost 700 na yung na-collect ko. So, hindi ko talaga inisip that time na scam siya. So,
Kinabukasan, kumbaga parang na-hook na ako dahil, yun nga, nare-receive ko yung payments eh. Nung tanghali na, nagulat ako kasi kakaiba yung task na sinend nila. So, ganyan yung itsura. Kumbaga, this time, kailangan mo nang maglabas ng pera. And then, makikita mo, parang 3 option yung nandyan. Iba-iba yung price. Tapos makikita mo kung magkano yung makukuha mo kapag ganong price yung nilabas mong pera. Siyempre, pinili ko lang yung maliit na halaga. Tapos, ayun, nagawa ko yung task and then, na-receive ko yung payment. So, ganun pa din. Yung sumunod na task, palaki na siya ng palaki, guys. And, pero, for some reason, hindi ko pa rin nararamdaman na scam siya. Ewan ko ba. So, nung sumunod na, medyo malaki na yung bet. Ang nangyari is, gumawa na naman sila ng bagong group chat. Tapos, parang pinag-grupo-grupo kami, ng mga members. So, doon, meron na naman silang inassign na parang manager na siyang magsisend nung task. Tapos, yung task na yun, medyo malalaki na yung bet. No? Pero malaki din yung kikitain, parang ganun. Kapag the more you pay, the more you will get. Para siyang ganun. Kailangan, dun sa group nyo, isa lang yung mapipili nyo. Dapat lahat kayo pare-parehas. So, kung 19,000 yun, dapat lahat kayo ganun. So, meron akong kasama dun sa group na yun yung pinili, yung pinakamalaki. Sabi ko, naku, wala akong ganyang kalaking pera. Pero yung pinakamababa, kaya pa. Nasa 48,000 na yung dapat na makukuha ko na pera na. Ngayon, biglang nag-message sa akin yung manager na, kasi nagtataka ako ba't hindi ko pa nare-receive yung payment ko. Tapos biglang sinabi sa akin na naka-freeze daw yung account ko. So, yan, dyan na nag-start. Actually guys, to be honest, yung almost 60k na nakuha sa akin, totoo yun. Kasi, naibenta ko pa yung cellphone ko, yung iPhone ko. 30,000 ko nabenta. Ang sakit sa utak. So, before yon, di 48,000 na nga yung nakuha ko, dapat ko makukuha. So, na-freeze daw yung account ko. So, finorward nila ako dun sa parang finance manager na. So, ngayon, ang sabi sa akin, yun nga, dahil yung last task daw na ginawa ko, over 30 minutes ko daw natapos kasi 30 minutes lang daw yun dapat. So, na-freeze daw yung account ko. Bumaba daw yung credit score, dapat 100%, pero naging 50% na lang daw. So, kailangan ko daw magbayad ng 30,000 para ma-unfreeze yung account. Pero yun guys. So, for some reason pa rin, that time, hindi ko pa din inisip na scam. So, alam nyo, ginawa ko. So, kasi I've been looking for a buyer nga nung iPhone ko kasi gusto ko siya ibenta at palitan yung phone ko. So, nabenta ko yun guys. Mismo nung araw na yun, minit ko yung buyer ng phone ko gabi. Pagkakuha ko ng pera, dineposit ko kagad sa kanila guys. Diyos ko. So, hindi ko napakinabangan yung pinagbentahan talaga ng cellphone ko, as in. So, binayad ko sa kanila. Tapos ngayon, di okay na daw. Ma-unfreeze na daw yung account. Tapos, di tinuturuan na nila ako. Kasi guys, yung mga pera na binibet namin, sinendan kami ng link. So, dito kami dinala. So, para siyang yung Bitcoin, yung pera doon namin gagamitin. Parang investment, parang ganun. So, dyan siya. Sabi sa akin ng finance manager, sige, na-unfreeze na yung account mo, so pwede mo nang ma-withdraw. May pa-test pa silang nalalaman. Kesyo, itetest daw muna niya yung GCash account ko kung kaya daw ba mag-receive ng kasi malaking halaga na nga daw kung kaya. So, ang unang ginawa is tinuruan ako kung paano mag-withdraw dito sa na yan, yung parang Bitcoin na yan. Ngayon, naka-receive ako ng 500 pesos.
Okay? So, parang test lang daw yun para malaman kung di okay na daw. Tapos ngayon, tinuruan niya ako paano mag-withdraw. Kasi kailangan daw, 2 beses ko withdrawin yung pera kasi malaki nga. Parang hindi siya mag-go through pag isang withdrawhan lang. So, syempre, kung ano yung sinabi niya, pinalo ko lang. Nung sinabi ko na nag-try ako i-withdraw, pero yung kalahati, hindi ko ma-withdraw, dito na naman, sinabihan na naman ako ng problema. So, sabi na naman sa akin, bakit hindi ko daw hinintay yung sasabihin niya pa, may problema na naman. Kailangan ko na naman daw bayaran yung 15,100 para daw ma-unfreeze kasi na-freeze na naman daw yung account. Sobrang desperado na ako para na makuha ko yung pera ko. Pero at that time, wala na talaga. Hindi ko na talaga alam kung saan ako kukuha ng 15,100. Hanggang sa tinigilan ko na yung pagme-message doon muna. Nag-isip ako, tapos kinausap ko yung pinsan ko, yung kaibigan ko. And then, doon na nga nila pinaintindi sa akin na nai-scam na ako. So, nung una, in denial pa ako. Pero, ayun nga, in the end, na-realize ko na nga din na hindi na talaga tama at hindi na talaga totoo yung nangyayari. So, ayun, hindi ko na nabawi yung pera ko. Hindi ko na pakinabangan yung pera na pinagbentahan ng cellphone ko. So, actually, hindi alam to ni Mama. Ma, kung nanonood ka, huwag ka na mag-isip kasi tapos na ako ma-stress dito. Lumipas na. Okay, so, lesson learned. Kasi guys, kapag tayo desperado, madali kasi tayong maluloko. I can attest, no? So, kapag ganyan ang sitwasyon, kapag mga too good to be true, kung mga ganun lang, mga text message lang, wag. Kasi alam nyo, hanggang ngayon, may nagme-message pa rin sa akin sa WhatsApp ng ganyan. Nag-o-offer daw ng job. May tumatawag pa. Kala nyo. Parang kahapon lang may tumawag. Ang number, US number, want to offer a job for you. Pero ang boses niya, boses Indiano. Hindi naman ako sa nag-discriminate ng Indiano, pero yun talaga yung accent niya, Indiano. So sabi ko, I'm sorry, I'm not interested. Tapos, pinatayan ko ng cellphone, binlock ko na. So, pag mga ganun, huwag niyong paniniwalaan. Talagang double check niyo mabuti. Huwag kayo nagpapaniwala sa mga ganun. Kasi yung mga numbers natin, di ba, minsan kung saan natin yan na-share. Halimbawa, saan ba? Yung may mga kailangan ng contact number, ganun. So, syempre, hindi natin alam na baka nakukuha ng ibang tao. Tapos, di ba, kaya nakukuha yung number natin. Kasi ako hindi ko alam kung paano nila nakuha yung WhatsApp number ko. Di ba? So, kapag ganyan, I know na talagang marami sa atin gusto makahanap ng second job or part-time job, pandagdag sa income. Pero, make sure nyo lang na huwag kayong magpapaloko. Huwag kayong gagaya sa akin na sobrang desperado na kinagat yung ng mga scammer. Pero, ayoko nang isipin kasi nai-stress lang ako. And, kapag na-stress ka, madali kang dadapuan ng sakit. At pag nagkasakit ka, mas malaki pang problema. Okay? So, yun lang guys. And I hope na maging awareness sa inyo itong experience ko, itong video na to. And siguro kung may gusto kayong itanong pa, huwag kayong mag-hesitate na maglagay ng comment below. Of course, sasagutin natin yan. And if you're not yet subscribed to my channel, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo every time I upload a new video. And marami pong salamat sa pag-support sa channel ko at sa always na panonood. And see you again on my next. Bye!